Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Yes, yes, yo! Topacio! Magandang maga po sa inyo lahat, mga kaibigan. Siyempre, ang tabayanan ho natin ang ating partner. Yan, Attorney Ferdy Topacio. Of course, magandang umaga ho sa lahat ng mga friendship natin. Ang oras po alas 11:05 ng umaga. At, siyempre po, alam niyo naman, ngayon po ay 16 ng Hunyo 2025. Kumusta na po kayo, no? Alam ho natin kahapon matindi ho ang ulan, ha? Inabot ako ng ulan sa lansangan. Alam niyo naman tayo po'y medyo running for good. Alam niyo naman yung ating mga kaibigan ay ating pong minimit. At lalong-lalo na si Ma'am Veronica Estrada Lim. Salamat. Thank you so much sa'yo. At ako'y nakarating na naman ng Caloocan. Ang tindi ng ulan, no? Alam niyo mga kaibigan, tayo po'y nagpapasalamat lagi. Dahil tayo po'y hindi nawawala sa sirkulasyon ng mga friendship natin. Hanggang ngayon, andyan pa rin sila at kumukontak sa atin. But anyway, alam niyo ho, habang tayo po'y nagbabakasakali, hinihintay ho natin ang ating partner. Ito ho, sabi nga po, nakatutok na ang Department of Education sa pagbabalik ng humigit kumulang 27 milyong estudyante. Ngayong araw na to, Hunyo 16 para sa school year 2025-2026. Yan. At syempre, ayon kay DepEd Assistant Secretary Jocelyn Daya, mas mataas ito kaysa sa bilang ng mga nag-enroll noong nakaraang taon. Nakatulong anya ang early registration ng edukasyon sektor mula pa noong Enero upang mapaghandaan ang isang matiwasay na pagbubukas ng school year. At dahil dito, kaugnay nito, ay pinauwi naman ni PNP Chief General Nicolas Torre ang pangamba ng ang pangamba ng publiko hinggil sa kaligtasan ng mga estudyante ngayong pagbubukas ng panibagong school year. Ayan, ang may dudugtong natin sa balitang ito mga kaibigan, ay naku, siguraduhin ho ninyong may bit-bit kayong payong kasi matindi ho na kayo po'y walang masilungan. Ganun no nangyari kagabi, no? Walang masilungan. Marami ho tayong mga kaibigan na nalulungkot din dahil sila po umalis ng bahay at walang masaya. Alam niyo naman, Father's Day po kahapon. At dahil bonggang-bongga ang selebrasyon, happy birthday kay aking sister, pinakamamahal kong si Judith Estrada Larino. Happy birthday! O, diba? At hindi lang po yan. Siyempre, sa ngalan pa rin yan ni Atty. Topacio, ay binabati na rin po natin ang Congressman, Judith, pakarami mong handa. Ayan. Kasama ang birthday celebration din ni Congressman Egay Erice. Yan. Happy birthday din po sa inyo. Kahit hindi tayo nagkausap kahapon dahil una-una, napakalakas ng ulan, napakaingay, grabe ho. Alam niyo naman basta kayo'y nasa isang bubunga, ang bubong nyo ay yero, talagang ganun ho ang dating. Ganun ho kaingay at wala akong naintindihan sa nangyari kahapon. Yon ang nangyari. But, alam nyo ho, malungkot mang isipin na meron kang isang binili, no, bagay, may binili ka. Hindi ko lang alam kung maisasoli ko pa. Bumili ako ng iba't ibang kulay, no, ng isang bagay sa isang popular na department store. Ang masakit doon, kabibili mo pa lang, wala pang 5 minuto, sira na.
Imagine mo yung ganung sitwasyon. Ang tanong, may isusoli ko pa ba? Hindi natin alam. Malalaman po natin yan. Talagang ang masakit, hindi ko makita yung resibo, no? Yung resibo ko, dahil yun po isang bagay na dapat natin pinanghahawakan. Yung resibo para maibalik natin ang item. Or, ito naman po ay medyo talagang hindi ko inaasahan. This is my first time na nakabili na isang bagay na wala pang 5 minuto mong ginamit, sira na. Diba? So, malungkot po ito dahil alam nyo naman, napakahirap po na mag-ipon para makabili ka na isang bagay na gusto mo, di ba? At yan naman ho ay nakakalungkot. Kaya kahapon kahit wala akong kilala na nandoon sa aking pinuntahan, actually, mga kaibigan, FYI lang po, naimbitahan lang po ako na isang best friend natin from Caloocan City, si Ma'am Veronica Estrada Lim yan. Imbitahan lang niya ako, kaya ako nakarating doon. Pero wala akong kinalaman sa okasyon. Dahil ang napuntahan ko pala isang pasasalamat, victory party. Yan. Kita nyo ha, pumunta ako sa isang lugar. Ang problema, ito nga hong aking kaibigan na si Veronica, pantakin nyo sa sobrang lakas ng ulan, hindi agad-agad nakapunta. Ang tagal bago siya nakapunta, no? Almost kalagitnaan na ng programa. But anyway, talagang ganon, show must go on. Bagamat ako'y nakaupo lang, wala naman akong ginawa doon, kundi nakaupo lang, nagmatsyag, nag-observe, nakinig, yan. Importante yung makinig ka, di ba? At yung mga taong dati sa telebisyon ko lang nakikita, ay nakita ko ng personal. At nakakatuwa na rin po kasi, alam nyo, kahit na gusto ninyo o ayaw ninyo, may mga tao talagang, pag nakita mo, nakakalimutan mo yung disgusto mo, di ba? Nakakalimutan mo yung gusto mo. Parang wala lang, di ba? As in, kasi doon ako pinaupo sa VIP. Alam niyo naman, pag nandun ka, nahihiya ako. Hindi ako sanay na puro malalaking tao yung makakatabi mo. Mantakin ho ninyo, magkaroon kayong katabi na may-ari ng bangko, di ba? Bangko, wish ko lang kung paano tayo bangko. Nakatabi ko lang, yan. Nakatabi ko lang na, siyempre, may-ari ng bangko, ano naman expression ang magagawa ko doon. Kundi, hi po, ayan, di ba? Ganun ho yan. Pag kayo po ay may nakakatabi na, na mga talagang VIP, yun ang totoong VIP, hindi ho ako yun po yung aking pinasasalamatan. Nare-reach mo sila, nakakausap mo sila, na bagamat wala namang something special na pag-uusapan. Kasi nga po, alam niyo naman, bago ako dun sa lugar na yon. Bagamat kaibigan ko yung nag-imbita doon at kaibigan niya yung celebrant, ganun lang ho yung sitwasyon. Tapos doon ko lang na-meet yung mga iba't ibang barangay doon, which is thankful ako kasi alam niyo ho, sa ngayon, mas tinututukan ko mga ginagawa sa iba't ibang barangay. Yan ang importante mga kaibigan. Dahil sa barangay po, doon po natin makikita anong kaganapan, anong plano, ano ang pagtutulungan. Sabi nga po ng congressman na nag-celebrate, sabi niya, ngayon po, trabaho lang. Kung ano yung trabaho, gagawin ko. Kung ano yung pinangako ko noong kampanya, gagawin ko. Yan. Yan po ang sinasabi nilang super congressman Egay Erice. Yan po yung narinig ko. At sabi po niya, masaya siya na bagamat hindi naman talaga, alam niyo minsan hindi komportable na hindi mo kasama yung nandiyan dyan, di ba? Meron mga ganun silang sinasabi, yung mga barangay na nakausap ko, mga kapitan. At ito po yung magandang gesture na kahit na hindi kayo pareho ng, parang sa basketball yan, hindi kayo magkakampi, di ba? Pero pagdating sa trabaho is trabaho. At ang kanyang mga pangarap sa mga estudyante, wow, 'di ba? Number 1. Ang mga estudyante ay talagang libreng-libre. Sa kung ano mang libre, hindi ko masyadong naintindihan kasi nga po maingay. Kaya po ayaw ko na masyadong ang lakas ng ulan. Parang feeling ko bagyo. Alam niyo ba yung bagyo na ang lalakas ng patak ng ulan talaga? Hindi ko nga alam na maganda pa yung lugar, hindi bumabaha, di ba? Kasi usually, pag ako'y napunta ng Maynila, yung ganong klase ng patak na ulan, ay wala na, hindi ka na makakalakad ng maayos. Ako po'y tumira sa Maynila. Doon ako pinanganak sa Maynila po ako pinanganak. At doon po ako nakaranas na nag-aaral ako ng elementary at high school. Ako po'y sumasakay ng bangka-bangkaan. Yan. Yung mga gawa-gawa ng mga babayad ka lang ng magkano, ay makakasakay ka na sa bangka-bangkaan. At ginagawa ko yung sapatos at of course medyas ko. Di ba?
binabalot ko yun para hindi na mabasa. Basta importante, makapasok lang ako. Kaya lang, pagdating naman doon sa bababaan ko ng bangka, ay nako, bago ka tumulay, tutulay ka talaga. Kailangan magbabayad ka na naman. Ang tindi ng ano doon. Nung time ko yun, ang tindi ng racket ng mga tao doon na hindi ko alam kung sinadya ba yung baha. Kasi magugulat ka, yung mga imbornal doon, punong-puno ng basura. Ano ba yun? Na-shoot doon o sinadya o whatever. Basta magugulat ka, meron ka nang aapakan doon na medyo makapal na kahoy, doon ka tutulay, babayad ka. Kaya araw-araw yung baon ko, ubos. Yan. Ubos. Sabi ko nga yun ho yung kinamulatan ko. Napakahirap sa Maynila, no? Ako naranasan ko yan. Kaya don't mind me na ako nag-share sa inyo, no? Hindi po ako teacher. Ay, alam niyo Sir Daryl, maloko yung batang yan Ako po naman ay may mga moment na nag-teacher-teacheran. Dahil paborito ko yan nung araw, nung maliit pa rin ako. Teacher-teacheran talaga ako. At thankful ako kasi pinagkakatiwalaan ako ng mga teacher ko. Iniiwan nila yung kanilang mga test paper na kapag na-checkan na yung papel ko, ako na ang taga-check. O, diba? Teacher na yun. Ayan. Anyway, with that, sabi nga po dito, samantala, no? Nasa 37,000 police personnel ang idineploy ng Philippine National Police upang tiyakin ang seguridad ng mga paaralan sa buong bansa sa pagbubukas ng klase ngayong araw. O, di ba? Kaya wag na kayong magtaka. Baka magkaroon ng traffic, magkaroon ng mga kaliwat kanan ng mga reklamo, problema. Siguro, masanay na tayong makapakinig ng mga ganyan. Ayan. Para sa pinaigting police visibility ng PNP, nasa 10,000 police personnel ang nakahandang umasiste sa mga estudyante, school staff at mga magulang. Kaya huwag kayong matakot. Pag nakakita kayo ng police, sila po yung tamang taong lalapitan ninyo. Lalo na kung kayo po ay estudyante, mga kaibigan, ito po yung moment na makipag-usap po kayo sa kanila. Alam nyo, hindi ho masamang magtanong, lalo na men in uniform. Sila po ay dapat nating irespeto, igalang, at magtiwala tayo. Magtiwala tayo kaysa dun sa mga taong nagpupulis-pulisan, hindi naman pulis, di ba? May mga ganon. Kaya dun tayo sa tunay na pulis na merong name tag, di ba? Titignan nyo agad yung pangalan. Kasi naman, minsan, nadadama yung ibang pulis, meron pala kayo na-encounter na salbahing pulis, hindi nyo naman alam kung sino, tapos sasabihin natin, yung salbahing pulis na nakita ko, naka-uniforme. Yan, wag na wag kayong magsasalita ng ganyan, guys. Alam nyo po, mahirap po yung yung pinaghirapan nilang karangalan bago nilang matamo ang isang bagay. Kaya po, hanggat maaari kayo pong mga estudyante, lumapit kayo sa pulis sa anumang pagkakataon. Kung meron po kayong nakalimutan, kung meron po kayong hindi alam na dan, kasi usually, di ba, yung iba mga freshmen, yung mga bago lang, no? Hindi nyo pa alam talaga lahat. Maaring kayo bagong lipat, di ba? Bagong lipat kayo ng school o bagong lipat ng tahanan, dumadating yung punto talagang hindi nyo alam. I-admit natin yan na lahat tayo, hindi natin alam ang mga lugar, no? At never in public, wag na wag kayong magbibit-bit ng cellphone. Yang cellphone na yan ay tukso po yan. May mga taong kahit walang planong mang-agaw ng cellphone, kung sila po naman ay may pagkakataon dahil sa inyong kakulitan, talagang aagawin yan dahil wala silang pambili ng cellphone, di ba? So, be sure na kayo po ay marunong mag-ingat. Mag-ingat po tayo. Dahil hindi po lahat ng tao ay nakakabili ng cellphone, di ba? O minsan gusto nila yung high-tech pa. Sinasabi, high-tech. Gusto nila yung bagong-bagong cellphone o kaya naman yung mga high-end, no? Na kung saan, titingnan nyo yung presyo ng mga cellphone, grabe. Hindi ako makakabili nun. Importante lang sa akin, may mabasa ako. Okay na yun. Diba? May mga tao kasing talagang gusto laging bago, laging, wag naman sa publiko. Yan minsan nahirap na dinaranas ng mga pulis. Hindi po pwede ang pulis ang maghabol dun sa iyong nag-agaw ng cellphone mo, diba? Yan po'y kasalanan mo actually. Yan, mag-ingat po tayo. Lalong-lalo na yung mga gaya kung sumasakay din ng jeep, di ba? Kung kayo po ay sumasakay ng jeep, hanggat maaari, huwag kayong maglabas ng cellphone dahil yung jeep na yan, open po yan.
open sa daanan, open sa magkabilang bintana, at yung sino-sinong tao ang basta nalang umaakyat. May mag-aabot sa inyo dyan na sobre, di ba? At minsan, sa ibang lugar ho nangyari, hindi ho rito, no? Meron hong, dahil hindi nag-abot, di ba? Sinaksak ho ng, ano ba to, yung saksakan, ng barbecue, barbecue stick, mga ganon. Naku, mag-ingat po tayo. Alam nyo, hindi na ho natin alam ang utak ng mga taong nakakagawa niyan. Yan. Kaya sana po, tayo naman na meron pang konting isip, no? O kaya naman meron pa tayong abilidad na mag-isip, sana po, wag kayong gagawa ng bagay na pagsisisihan ho natin sa bandang huli. Yun nga po, yung mga bagay na alam nyo naman ho na critical, no? Buti kung nasa Makati kayo, kahit papaano medyo safe. Tingin ko walang umaakyat dun sa mga estribo, walang ganun. Kung nasa Makati kayo, kahit papaano, nakita ko safe naman, no? And the rest, wala akong mai-recommendang magandang lugar na Taguig, BGC, yan, safe yan, okay yan. Sa mga experiences ko, alam niyo ho, minsan tayo po, kahit to safe na lugar, lagay natin sa mindset natin, hindi safe. Kasi kung nakita nyo, nakatiwangwang na yan, nandyan na yung mga tapos bukas pa yung bag, makikita ng tao kung ano yung laman ng bag, yung mga ganon. Yung mga lalaki naman, minsan, tiwala din, yung wallet nila, ilalagay lang sa bulsa ng pantalon nila. Kung matyaga-tyaga lang po kayo, mga kaibigan, magdala kayo ng bag. Medyo mahirap po na wala ho kayong paglalagyan ng wallet ninyo. Magugulat na lang kayong pantalon nyo, hiwa-hiwa na o punit-punit na. Yung pala habang natutulog kayo sa loob ng jeep, kinakaskas na ho pala ng kung ano ang inyong bulsa. Yan nangyayari ho yan, mga kaibigan. Kaya sana po ay mag-ingat-ingat po tayo. Yan. Okay, sa isang banda naman, mga kaibigan, handang magbigay ng tulong ang Department of Education, yan, Central Office sa San Francisco High School sa Quezon City na nasunog kahapon. Wow, hindi ko alam to Nasunog kahapon, bisperas ng pagbubukas ng klase ngayong taon. Malungkot to, di ba? Oh God! Yes. Batay sa naunang report, 8 silid-aralan ang lubhang napinsala habang hinihintay naman ng DepEd ang pinal na ulat mula sa Bureau of Fire Protection hinggil sa kabuuang pinsala ng naturang sunog. Pagtitiyak naman ng kagawaran, prioridad nilang mapasama sa kanilang Quick Response Fund ang nasunog na paaralan para mapabilis ang pagsasaayos nito. At sa kabila nito, tiniyak naman ng QC School Division Superintendent na tuloy ang pagbubukas ng klase ng nasabing high school at hinarangan na rin nila ang nasunog na gusali upang masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante at school personnel. Nako, eto malungkot to, di ba? Kita nyo mamaaring yung ibang teacher dyan, in-advancean nila yung mga gamit nila, inilagay na nila dun sa school, o kaya naman po yung principal, nag-prepare na lahat. Mantakin nyo yung abalang nangyari sa kanila, no? So, yan po ay isang bagay na talagang nakakalungkot at, kung gusto nyo tumulong, pwede naman kayong tumulong. Marami naman tayong mga good Samaritan dyan na malaki ang bulsa, malalim ang bulsa, ika nga, na baka pwede yung makatulong kayo, tulungan na rin natin. Alam nyo, wag nating iaasa lahat sa gobyerno. Ang gobyerno po ay lubhang maraming problema, no? Alam naman natin. Bagamat, syempre, ang nanunungkulan o ang sekretary natin ng DepEd ay talagang siya po ay nagsisikap yan na makatulong, maibsan ang problema ng taong bayan, maibsan ang problema ng mga magulang, yan. Usually, yung problema, hindi naman nararamdaman ng mga estudyante yan, lalo na kung sila po ay anak ng mayaman. Yan. Usually, pag anak mayaman, hindi ko nakakaintindihan ng hirap ng buhay, yan. At marami akong kilalang ganyan, na talagang ang kayamanan nila ay tila ba lagpas langit, di ba? Yung mga ganon. Pero sorry lang kung hindi naman kung mali naman ang sinabi ko, ay pagpasensyahan niyo po ako, patawarin niyo po ako dahil ito po yung isa lamang sa aking mga batid, no? Opinion nating lahat. At opinion ko rin minsan, di ba?
Ito naman po ay walang kinalaman ang ating stasyon. Bagamat ang Yes Yes Show Topacio po ay natutuwa na makibahagi rin sa paggising sa inyong lahat. Alam nyo, minsan kailangan may taong gumigising ho sa inyo. Huwag kayong parelax-relax dyan. Yan. Marami yung mga estudyante na parelax-relax lang. Pagkatapos, uuwi ng bahay, iiyak-iyak kasi nawala ang cellphone niya. O bakit nawala? Cellphone lang naman ang dala, tsaka isang bag lang. Bakit nawala? So, ibig sabihin, ay nadukot. O kaya naman po, ay maaring nakatulog ka, nahulog. Yan. Yan po yung ilang problema natin mga kaibigan. Sana magising naman po tayong lahat. Yan. Ipaalala natin sa mga anak natin, no, kayong mga magulang, huwag kayong makampante na aalis lang yung anak nyo, lagi nyong paalalahanan. Minsan, ang mga bata ayaw na makulit, di ba? Usually, ang kulit naman ni nanay, sinabi nyo na yung kahapon ngayon naman, di ba? Alam nyo, pag gano'n ang anak nyo, maganda na ho kayo ng pantubos dyan. Kasi ang mga anak na ganyan magsalita, yan yung mga anak na paglaki niyan ay magiging, hindi naman lahat, no? Pero kadalasan ay nagiging swail na anak. Yan po. Diyan ho nakikita ang ugali ng isang bata. Okay mga kaibigan, sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio, dito pa rin sa Yes Yes Show Topacio. Ang oras po, alas 11:25 ng umaga. Yes Show Topacio. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio, baka humabol, tingnan natin ha. Kasi minsan mahabol talaga si Attorney pag meron pa siyang schedule na malulusutan. Okay. At ang oras po, alas 11:30 ng umaga. At syempre, sa ngalan po yan ng ating magigiting ng mga taga-subaybay. Mabuhay po kayo. Nagloloko yung cellphone ko. Alam nyo, na hindi ko alam kung paano, no? Ang dami ko nang hiningaan ng tulong. Hindi yung mawala-wala yung napakaraming sandamakmak na commercial ng cellphone. At yan naman po ay hindi natin masisisi, di ba? Ganun talaga. Pero ang problema ko, kahit may kausap ako sa telephone o meron akong mini-message, at bumabalik yung yung audio ng nasisira po, di ba, nawawala yung tinatype ko. Yun ang problema ko ngayon. Siguro kailangan nating humingi ng tulong sa ibang expert pa kasi sa dami na hindi nga ako tulong, talagang hindi raw mawawala yun. Never po akong nag-ano po kasi, nag-game o yung mga tungkol dun sa mga ibang mga notices tungkol dun sa magagandang mga news, tungkol dun sa mga games na dapat mong parang may pera, may money involved pa eh. Kaya sabi ko, pasensya na po. Hindi talaga ako marunong yan. Anyway, ganun talaga. At di natin masisi yung cellphone kasi yun yung moment na sila po'y, malay nyo, yun yung good news nila para sa kanila, no? But anyway, hindi natin sinisisi yung mga cellphone. Ganyan talaga. Ako lang po dapat sisihin dyan dahil alam nyo naman, hindi tayo techie pagdating sa cellphone. Kaya yung mga namin dito sa production, tinatanong-tanong ko silang lahat. Anyway, ito po sa isang bahagi ng ating balita dito sa Yes Yes Show Topacio. Ito, good news to Iminungkahi ni Senate Committee on Basic Education Chairperson Senador Sherwin Gatchalian ang paglalaan ng isang National Public School Database. Good yan, para mapabilis ang proseso ng enrollment. Anya, maituturing na isang welcome development ang hakbang na ito na pahintulutan ang one-time submission ng isang birth certificate para sa buong K-12 education ng isang mag-aaral. Dagdag pa ng senador, bukod dito ay mayroon pang mga hakbang upang mapabilis ang pag-register ng mga mag-aaral para sa isang school year at lalamanin ng hirit na National Public School Database ang pinagsama-samang record ng isang estudyante para mas maging madali sa mga guro at school staff ang pag-access sa mga dokumento ng mga estudyante. Alam nyo, dapat talaga ganito na di ba? Kita nyo kung gaano kahirap magsulat, kung gaano kahirap mag-stapler ng mga documents, di ba? Kung yan ay nasa database na, ay talaga napakabilis na po lahat ng proseso. At yan po ang kailangan ng ating bansa, mabilis ang aksyon, di ba? Kita nyo naman sa ibang bansa, di ba? Pag may problema may isang kriminal na nakatakas, alam nyo, within the day,
nasusolve agad yung kaso, alam na kagad at nahuhuli agad. Kaya po, sabi ko nga, sa tweet na pinapaalala ko sa lahat, lalo na sa mga estudyante, yung dobleng pag-iingat po. Dahil alam nyo ho, kung kayo po ay nag-iingat, walang mga men in uniform na magkakaproblema. Lahat po, kasi alam nyo, nangyari parang isang pulis sa 1,000 tao. Can you imagine? Paano nyo mababantayan yung sample ko lang po ito ha? Sa isang pulis lang na magbabantay, katumbas ho yan na 1,000 taong babantayan niya, kaya ho ba yun? Actually, ang mata lang natin dadalawa. Paano niya magagampanan yung ganong problema? Yan po naman ay aking assessment dahil sa napapansin ko, napakarami na po nating tao. Yan, ang mga taong nakikinabang sa hirap ng ating pamahalaan, di ba? Nakikinabang din tayo sa maraming mga pagkakataon dahil alam nyo, ipagpasalamat ho natin sa Panginoon na meron ho tayong nagagawa pa. At hanggat maaari sa tuwing tayo po'y nagigising, huwag tayong makalimot na manalangin, ipagpasalamat po natin ang panibagong buhay. Kaya muli po binabati po natin si Judith Estrada Larino again yesterday. A very very happy birthday, sister. Ako po'y natutuwa, bagamat nalulungkot ako, hindi ako nakapagbitbit ng kahit ano sa'yo kasi hindi ko alam na birthday mo kahapon. Anyway, lagi namang pag nakikita kita, parang laging birthday mo kasi lagi kang maganda. Ayan. Pag laging nakaayos, talagang ganyan. Birthday na birthday ang dating. Anyway, happy birthday once again. Sa ngalan din po ng buong produksyon ng ating programa, Yes Yes Show Topacio. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio, syempre. Ayan. Si Juday, a very very happy birthday. Yan. Samantala naman ay pinasisibak na sa pwesto ang 2 kawani ng Land Transportation Office Region 2 matapos mahuling nanampal at nanadyak ng isang 15 anyos na lalaki sa Tugigaraw, Cagayan. Masalbahe kayo ha. Bakit kailangan gawin nyo to? Kinilala ang mga ito bilang sina Assistant Regional Director Manuel Baricua Barikawa at Chief Enforcer Charles Ursulum. Ayon sa ulat, naganap ang nasabing pananakit matapos tumanggi ang isang babaeng singer na kasamahan ng biktima na lumapit sa mga opisyal. Sinuspindi na si Barikawa bilang bahagi ng standard procedure ng LTO. Samantalang ipinag-utos na rin ni Transportation Secretary Vince Dizon ang agarang pagpapatanggal sa pwesto ng 2 sangkot na opisyal. Nagpapatuloy ang investigasyon ng ahensya sa insidente na ngayon ay nakikipag-ugnayan na sa 2 biktima para sa pagsasampa ng reklamo. Yan. At alam nyo dapat ho talaga magkaroon ng agarang aksyon. Yan, tama po yan, no? At nang hindi naman po lumaki ang problema. Sabi nga ng iba, maganda nga daw po na nakikipag-settle tayo sa anumang problema agad-agad. Bagamat, ako nga po, biktima ng isang truck driver, no? Na hindi na ho tumawag man lang, di ba? Kung hindi ka makabayad sa damage na nagawa mo dun sa truck driver, sana po, tumawag ka man lang at ipaliwanag mo sa akin ang dahilan yan. Alam nyo naman, simpleng problema, pwede naman hong solusyonan, di ba? Yan lang po ang kailangan natin. Okay, at sa isang balita naman, pinakakansela na rin, no? Ni Transportation Secretary Vince Dizon ang lisensya ng nag-viral na taxi driver na naaktuhang naniningil ng mahigit sa 1,000 piso sa kanyang pasahero para sa biyahe mula NAIA Terminal 3 patungong Terminal 2. Ano ba yan? Ayon sa mga pasahero, pinaran niya ang taxi sa labas ng airport at napag-usapang gamitin ng driver ang metro nito. Anila, umabot sa 1,145 pesos ang kanilang binayaran kasama ang kaukulang toll gate fee. Depensa naman ng nagpakilalang manager na operator ng Taxi Hub Transport, wala silang ibinibigay na rate sa mga driver at mahigit anyang pinagbabawalan, no?
ng kumpanya ang mangontrata. Yan. Kaugnay nito, kinumpirma naman ng DOTR sa kanila nang natukoy ang sangkot na driver sa naturang labis na paniningil pasahe at kung mapatunayang nangontrata ay tatanggalin nila sa trabaho. Alam nyo, sa bagay na ginawa ng driver na yan, parang tinapos mo na rin ang maganda mong kinabukasan. Bakit tayo, no? Hindi naman lahat, di ba? Marami ho tayong mga kababayan ang parang hindi nakokontento kung anong meron tayo. Kung meron tayong problema sa kaperahan, sabi nga po ng iba'y gumawa tayo ng ibang paraan para magkaroon ng extra income, di ba? Magkaroon ng, o kaya magpatulong tayo sa, sa inyong mga kasama sa pamilya, di ba? Yung pamilya ninyo, bigyan nyo ng mga task, bigyan nyo ng mga paraan kung paano sila makakatulong. Ganon. Sang-ayon dun sa mga nakakausap ko rin, talagang kailangan ho sa bigat ng bayarin, no? Sa lahat ng bagay sa ating pamilya, lalo na yung mga daily needs natin, yung mga bills na regular na dumarating, totoo po yan, napakahirap po. So, it's about time na tayo po'y makikipag-communicate sa family natin kung paano magkakatulungan isa-isa. Alam naman ho natin, kapag nag-iisa ang breadwinner ng family, medyo mahirap po talaga yan, di ba? Kaya po, sa maliit na paraan, dapat po magtulungan po, magbigay po tayo ng pagkakataon sa kapwa natin na mabawasan ang problema ng bawat isa, di ba? Kasi kita nyo ho, isa hong pagkakataon, mawala lang ang isa sa inyo, di ba? O yung mismong breadwinner pa, napakasakit ho nun, guys, di ba? Napakahirap pong tumayo kung yung pinakamalaking ambag sa inyong pamilya ang mawala. Kaya ingatan po natin yung mga ganyang desisyon. Ingatan po natin at dapat po magtulungan tayo sa loob ng pamilya. Huwag kayong makampante na si nanay lang ang gumagastos o si tatay lang ang gumagastos. Huwag kayong makampante kung ang gumagastos lang po ay isa lang sa ate o kuya ninyo, di ba, sa pamilya. Kasi po, darating ang panahon, baka magsisiho kayo na hindi kayo nakatulong dun sa taong palaging siya ang gumagastos, di ba? Dapat magkaroon tayo ng patas na tulungan. Hindi naman masamang makatulong. Kung yun lang yung talagang kaya, wala tayong magagawa, di ba? So, dapat isipin din po natin ang kapakanan ng isang tao na kasama natin sa bahay, di ba? Isipin din po natin kung ano yung buwan ng gastusin, di ba? Alamin ho natin kung sakaling hindi nyo alam, alamin na ho natin papaano po i-subdivide ninyo ang inyong mga, ang galing ko magsalita, no? Sabi niyo ba, alam niyo kuya kung sinasabi niya kasi yan ho ang problema ko rin. Problema ng mga kapamilya ko, ng mga kaagapay ko, mga friendship ko. Nako, talagang ang ginagawa ko, sinasubdivide ko na lang yung gastusin sa buong buwan, di ba? At yun po, ay malalaman ho ninyo araw-araw magkano dapat nating kitain, di ba? At kung hindi na makikita, siguro manahimik na lang, di ba? Ganun lang po yon. At yan naman po ay isang paalala lamang na lagi po nating isipin, ha? Pero kung okay naman at napagkakasya mo naman kahit papano, siguro maging masaya na ho tayo. Nadadagdagan ng buhay natin. O, di ba? Kaya Miss Veronica Veronica Lim, yan, I love you. Alam mo, nang dahil sa'yo, nagkakaroon tayo ng mga bagong kilala, bagong kaibigan. Thank you so much. At salamat din sa tiwala mo sa akin kasi pag nagtitiwala ang isang tao sa'yo, malaking bagay po yun. Para na tayong umabot sa 100 taon, di ba? Pag sinabing humahaba ang buhay natin, yan sa mga taong kasama natin. Kaya tayo nagkakaroon ng magandang blessing dahil sa mga kasama nating tao. At hindi lang po yan, dahil din sa mga taong merong good vibes, di ba? Yan po yung mga taong hindi nakakalimot na tumulong sa'yo kahit sa mga, sabi nga ng iba yung alam nyo ho, yung friendly competition, okay po yan. Kapag sa tingin ninyo ay meron kayong mga tao na nainggit sa inyo, lagi nyo isipin, yan po ay isang friendly competition. Yan. Oy, hello din kay Bob. Hi, Bob. Ayan, ang bagong kaibigan natin mula sa retired US Navy. Yan. Thank you so much. Nice to see you. Yan, kahapon I think kahapon. Yes. Kahapon. Thank you so much. So, mga magandang experience na nilahad mo. At of course, eto na.
ang isang bagay na dapat nating isipin, no? Kung tayo ay maraming mga anak, naku, yung mga anak natin, hindi ho lahat yan nakakaintindi. Hindi ho lahat yan makakatulong sa'yo. Kaya gawin mo, habang kaya mo pa, huwag tayong umasa sa kanila. Ayan. Bira na ho. Pasensya na kayo, ha? Hindi lahat ng anak marunong tumanaw ng utang na loob sa magulang. Tandaan ho ninyo yan. At baka yan ay mag-asawa pa at iwanan ka yan. Kaya ngayon pa lang, hanggat kaya mo pang maghanap buhay, gumawa ka ng paraan na makaipon ka para sa iyong kinabukasan. At ang dapat ho nating isipin, dapat tayong merong insurance yan. Yung insurance po, importante yan eh. Alalahanin po ninyo, malaki ang tulong ng Fortune Life Insurance Corporation na kung saan yan po ang nagbibigay ng magandang ehemplo para sa lahat. Baka nakakalimot lang ho kayo. Paalala lang po ito ng ating mga kaagapay. Kagaya yung kaagapay natin si Calando Marquez, yan ho, pinupukpok niya talagang lahat. Dapat ho, magkaroon ka ng insurance. Yan. Pati rin si Katorno. Ay, Katorno, kamusta ka na? Yan. Kamusta na rin ang ating pamunuan? Hello kay Boss Edgard at Attorney Macnil Rante. Mabuhay po kayo. Salamat po. And family, syempre, lahat yan ay binibigyan natin ng maraming salamat. Yung mga paalala, malaking bagay yan. Kaya mga kaibigan, ngayon po ay time check ulit tayo sa ngalan pa rin na Yes Yo Topacio. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ang oras po, alas 11:45 ng umaga. Mga kaibigan, alas 11:49 ng umaga. Siyempre, ngayon po ay narito tayo pa rin sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Naku ha, guys, paumanhin po. Parang alanganin na talaga. Ayan, hindi ko po agad na update tong aking talagang hindi natin. Siguro, usually po kasi, si Attorney kahit po naman yan ay, alam nyo naman, kahit naman po yan ay, kaunti na lang yung oras dumarating ho yan talaga. But, ito naman po isang pagkakataon na rin na ipagpasalamat natin na kayong lahat po ay nandiyan pa rin. Lahat ng mga kaibigan natin, yan, salamat po. Paumanin po doon sa mga, marami hong nangako kahapon na magigess sila, yan. Bilang isang inspirational motivator, ang laking bagay ho. Pero sa ngayon po ay hindi pa ho natin na-convince kung sino-sino yung pwede natin i-guess. Kasi kailangan ho natin itanong, di ba? Alam nyo naman importante ho kami sa aming produksyon na sinasabi po kung ano yung mga detalye ng kanilang mga saloobin sa pagbibigay po namin ng opportunity na makadaupang palad namin yan. Ang ating interview po ay napakaganda para ho sa mga pinalad. Ako po mas gusto ko po yung mga pinalad sa eleksyong ito last May. Alam nyo ho, makapagpasalamat po sila, no? At ito po'y pangarap din natin na makatulong kung ano po yung mga bagay-bagay na, kaya guys, tayong mga bumoboto rin, mag-isip-isip po kayo. Tingnan nyo po yung mga taong ibinoto po ninyo kung nagawa ba nila ang kanilang mga pangako. Kasi alam nyo po, walang katapusan ang kanilang posisyon kung tutuusin. Ay mga politiko po, hanggat nananalo, di ba? Pansinin ho ninyo, kahit nga hindi nagsasalita, nananalo yung pakayang nandiyan, di ba? So, ibig sabihin na kapag sila po ay nagkaroon ng pagkakataon na manalo, alamin ho natin ano po yung mga bagay na pwede nating ibahagi na tulong. Kasi alam nyo, marami hong mga kabataan ngayon nagpiprepare na rin in the future. Hindi ho habang buhay. Yung mga nakaupo ho ngayon, sila pa rin ho. Merong lilitaw na kanilang mga kapalit yan. Pero hanggat kaya po ng kanilang powers, sabi nga po hanggat kaya ng powers, why not, di ba? Napakaswerte ho na meron ho tayo mga ilang nakadaupang palad ng mga bago. Hello din kay JJ. Hi, JJ. Hinatid na namin. Ayan, hinatid na namin. Kaya JJ, mabuti at natulog ka na kasi ayaw ko naman na mapagod ka pa. Ayan. At alam nyo mga kaibigan, yung mga chances natin na makapagpasalamat, better do it now. Wag bukas, wag mamaya. Ayan. Kaya salamat kay Ma'am Jen, salamat sa produksyon, salamat sa mga CA natin, newsroom, salamat din po sa mga writers, sa mga pinagkakapitagan nating mga nandyan sa audio. Ayan. Of course, sa teritoryo ni Kawiner. Winner. Hi. Yung mga kasapi mo sa iyong team, yan, dyan.
Salamat din sa kanila. Yan. Lahat po pinasasalamatan po natin. At hindi lang po yan, lahat po ng merong magagandang kalooban. Kung kayo po ay merong mga chances na lalo na yung mga taong bayan, mas maganda kung kayo po mismo ang yung aking makakadaupang palad dito. Yan. Ito yung chance natin. Ano pong napansin ninyo? Ayan, importante yan. Ano pong napansin ninyo ang ngayong panahon na ito? Ano pagkakaiba noon at ngayon? Yan. Napakarami ho ang Ito kanina lang, no? Sabi ho ng isang kaibigan natin, yan, meron tayong kausap kanina. Yung kaibigan natin, siya po yung nakaranas ng pagkaka-ospital sa iba't ibang ospital. At siya po'y nakaranas ng iba't ibang doktor na kausap. Yan. Ang sabi niya, siya po ay madalas na nauospital dahil sa kanyang mga ilang karamdaman. But, hindi siya sumusuko, di ba? Kung ano sinabi ng doktor, ginagawa niya. Kung ano po ang mga tagubilin ng doktor. Kung ano yung mga dapat niyang inumin, di ba? Meron hong gamot sa umaga, merong gamot sa panggabi. Yung palang gamot, pag sinabi ng doktor daw, na pang umaga lang yan, kaya kailangan sumunod ka dahil minsan pala, nagkumukontra yung iniinom mong gamot sa umaga, kumukontra dun sa gamot na iniinom mo na panggabi. Tayo, akala natin, okay lang all together, okay lang basta nainom natin. Maliho pala yun. Nako guys ha. Ito po ay pinapaalala natin sa mga elders, no? Tayo po nakakalimot. Kapag iniinom natin ay 5 gamot. Ayan. Limbawa, 3 sa umaga, 2 sa gabi. O, di ba? Tingnan nyo yung mga ninyo, nanay at tatay ninyo, bantayan ho ninyo. O tingnan nyo rin, o kaya naman yung sarili ninyo. Tingnan nyo anong ginagawa ninyo, di ba? Kung kayo po ay may iniinom na 3 gamot sa umaga at 2 gamot sa gabi, kadalasan, kapag nakalimutan yung pang umaga, dinadagdag na sa gabi, di ho ba? Tingnan nyo ho, di ba? Usually, ganun ang ginagawa ng iba, which is mali po pala. Kasi ang mga doktor po, alam po nila ang function ng gamot na nirereseta po nila sa atin. Yan. Tatandaan po natin yan kasi kala ho natin okay lang. Ay, meron akong kaibigan na kung uminom ng gamot, 20 pieces pa. No? Yung pala naman, yung 10 sa umaga, 10 sa gabi, pinagsama-sama, basta yung 20 na yon ay naka-ready na for the day, which is mali po pala. No? Tandaan po natin, ang iniinom nating gamot ay wag natin basta-basta iinumin. Much better, pag tayo umiinom, dapat nakakain tayo ng sapat. Hindi po pwedeng konting kain, yung tamang kain lang, di ba? Tamang almusal, tamang tanghalian, at tamang hapunan. Yan. Pag sinabing ganito ang oras ng tulog, kung kayo po ay may karamdaman, dapat po sundin po natin. Kadalasan po kasi, hindi po lahat ng mga akala nating malakas tayo ay ganun nga po. Yan. Tama ho yung paalala ni Sir Dennis Antenor, di ba? Ni Daryl Justin. Sila po, nagpapaalala po sila na bawal ang hindi sumunod sa doktor. Bawal na bawal yan. Kailangan kapag tayo may iniinom na mga gamot na tama sa ating mga problema sa katawan, ay yun po ay dapat nating sundin. Yan, dapat po sumunod po tayo. At parang magulang din yan na dapat sinusunod po natin ang nanay at tatay natin. Lagi nating tatandaan mga kaibigan, wala pong magulang ang naghahangad ng ikasasama ng kanyang mga anak. Yan, kapag kayo ay pinagsabihan ng inyong ama at ina, ng inyong magulang, lagi niyong tatandaan, it's good for you. Hindi ho yan para sa kanilang sarili. Sila po'y walang sawang nagsasabi sa inyo na mga bagay na ginagawa. At huwag po ninyo ikagalit niyan dahil darating ang panahon. Kayo po'y magiging nanay at tatay din. Pero mas masakit ho na maalala po ninyong nung araw na kayo ay bata pa. Masakit po na kayo mismo ay sumusuway sa inyong magulang. Tandaan ho ninyo yan. Hindi po ako nagmamarunong pero yan po ay mula sa aking kalooban. Kaya thankful ako, nakita ko si Miss Corina Sanchez. Kagabi po, kasama ko po sila, si Mar Rojas, kasama ko po ang napakaraming mga, sa TV ko lang nakikita. No? Actually, ako po ay lumabas sa isang commercial ng kape. Last time, during yung kay Corina Sanchez, hindi ko lang sasabihin ko ano yun. Pero natuwa po siya at nakita po niya ako ng personal kasi recorded lang po yun at pinuntahan po ako ng tao ni Miss Corina Sanchez. That time
sa bahay ko, doon niya ako in-interview. Kaya po, kung ano man yung makita nyo doon sa commercial na yun, bahay ko po yun. Ayan, that time. Kasi alam nyo ho kahit papano yung tiwala nila ay hindi ko sinisira. Kaya thankful ako kasi very much acknowledge po tayo. Nice to see you. Ayan, salamat sa iyo, Miss Corina Sanchez. Okay mga kaibigan, it's about time. Yan, antabayanan natin ang susunod na programa. Sa ngalan po yan ni Attorney Ferdy Topacio, ang Bali Tambayan ni Boss Drew Nasino. At syempre mga kaibigan, salamat po sa lahat ng mga narito. Ayan, hindi po kayo ang napaka-importante po namin. Kayo ang importante. Kita yan, kalabo-labo. Importante kayo dahil alam nyo, kung wala kayo, wala kami. Iyan. Kaya po kayong mga nanonood at nakikinig sa amin, stay tuned lang po kayo dahil marami pa pong kaganapan ang magaganap dito sa DWIZ at syempre sa iba't ibang platforms ng ating iniikutan dito. At syempre, salamat din sa ating piloto, sa lahat po ng mga friendship natin sa loob at labas ng bansa. Mabuhay po kayong lahat. Mag-ingat po tayong lahat saan man tayo magpunta. Muli po sa ngalan ng Panginoon, maraming salamat po and I love you all. Bye!